Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinuway ni Sam ang utos ng kanilang hepe na wag nang hawakan ang kaso tungkol dito kay alias Tigre. Bagkus tinawagan si Mr. Chan at nagpanggap na buyer ng alahas at kasama ang iba niyang subordinates ay pumunta sa address ni Mr. Chan doon sa Binondo. Habang si Seb naman ay gustong mapalapit talaga dito sa kay Sam kaya ginawa ang lahat at pumunta dito sa kay Ma'am Pia para sabihin sa kanya na desidido talaga itong si Sam na tutukan ang kaso. Nagkaroon ng idea itong si Pia kaya pumunta doon sa kanilang hepe at sinabi na hindi pa binibitawan ni Sam ang kaso dito sa kay alias Tigre. Ikinagalit naman ito ng kanilang hepe at doon nalaman na wala ang mga kasamahan ni Sam sa departamento na napatunayan ng kanilang hepe na sinaway ang kanyang utos. Tudungisi naman itong si Pia dahil alam niya na ikakalaglag naman lalo ito ni Sam. Habang si Lucas naman ay dala ang kanyang maraming tauhan ay sumugod na doon sa Binondo. Habang si Gabo naman ay nakarating din doon sa kinaroroonan ni Mr. Chan. Nakasalukuyang kausap ni Mr. Chan itong si Samantha na nagpapanggap na buyer ng alahas. Pati na rin ay tinatanong ko anong laman ng attache case at nalaman na gold iyon. Pero biglang dumating ang grupo nila ni Lucas at pinagbabaril ang mga tauhan ni Mr. Chan. Doon nagkagulo sa loob ng warehouse kaya napalaban na rin itong si Sam kasama ang kanyang body. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa loob ng warehouse ni Mr. Chan. Sino kaya sa kanila ang makakahuli dito sa kay Mr. Chan? Si Lucas ba? Si Samantha? O itong si Gabo na nangangailangan talaga ng pera ng pampagamot dito sa kanyang tatay Rudy? Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Si Gabo.